Hello mga katropa pets, ito ulit ang inyong katropa pet na si Aris Moreno at sa video na ito ay pag-uusapan natin ang patungkol sa methylene blue. Ano ba ang mga nagagamot ng methylene blue? Para saan ba siya? So sa video na ito, mag-feature tayo ng 10 na pwedeng paggamitan ng methylene blue. Una sa ating listahan, yung brown blood disease or tinatawag ding nitrite poisoning. Yung nitrite po, byproduct po yan ng ammonia. Kapag po nagpupup yung mga isda at may mga natitirang pagkain sa inyong aquarium, may mga nabubulok na bagay sa inyong aquarium kagaya ng mga plants, nabi-breakdown po yan into ammonia. Yung ammonia po, poisonous po yan para sa isda. Kaya po tayo nag-i-introduce ng beneficial bacteria sa pamamagitan ng ating filter na nilalagyan natin ng mga porous rings para may kakain dun sa mga ammonia na magko-convert into nitrite. Si nitrate po, poisonous pa rin po yan. So papasok si isa pang bacteria na magko-convert naman kay nitrite to nitrate. Si nitrate po, less toxic na po yan, basta po mamimaintain yung below 10 ppm. May mga pagkakataon na kahit cycle ng inyong aquarium ay tumataas pa rin po yung ammonia, yung nitrite. Nangyayari po yan kapag nakakalimutan natin na mag-water change. O merong nabubulok sa ating aquarium na hindi natin agad natatanggal. Halimbawa, may namatay na isda, tapos hinayaan nyo lang sa aquarium ninyo. Pag ang nitrite po, nag-reach po siya ng 0.75 ppm up to 5 ppm, pwede na po yan makamatay sa ating isda. Paano po ba malalaman na mataas yung nitrite sa aking aquarium? Actually, meron po tayo makikitang mga signs sa isda. Ang isa po, kaya po tinawag na brown blood disease yan kasi makikita nyo po yung hasang ng inyong isda na kulay brown. Healing. Yun po yung mabilis yung galaw nung hasang ng inyong isda. Kailangan lang magpalit ng tubig para mapababa yung nitrite level. Tama naman po yun. Pero, kailangan pa rin po natin gamitan ng methylene blue pag malaki na yung naging impact nung nitrite poisoning sa ating isda. Halimbawa, after nyo mag-water change, ganun pa rin. Brown pa rin yung gills ng inyong isda, nahihirapan pa rin siyang huminga. Then, that's the time na gagamit po tayo ng methylene blue. Sa paraan ng paggamit ng methylene blue, hayaan nyo po muna na tapusin ko yung lahat ng mga uses ng methylene blue bago po natin i-discuss yan. Ang pangalawa po sa ating listahan ay ammonia poisoning. Sakit talaga ito ng newly set up na aquarium, yung ammonia poisoning. Kaya nga dapat sinacycle muna ang ating aquarium bago tayo maglagay ng mga isda para maiwasan yung ammonia poisoning. Para matutunan nyo kung paano mag-cycle ng aquarium, kung hindi pa ninyo napapanood yung video ko patungkol sa topic na yan, ilalagay ko na lang yung link sa description ng video na ito. Ang level po ng ammonia para sa isang aquarium dapat 0 ppm po yan. Pag nag 2 ppm po yan, pwede yan magresulta sa pagkamatay ng inyong mga isda. Kapag may ammonia poisoning, nahihirapang huminga ang mga isda, so madalas makikita nyo sila, yung bumubuka yung bibig nila sa ibabaw ng tubig. Nagagasp sila for air. At mapapansin nyo, nagkukulay purple yung kanilang hasang or pulang-pula. At madalas nyo rin po makikita sila na nasa bottom part ng inyong aquarium. Or pwede rin nakahiga na dun yung isda, pero gumagalaw yung kanilang hasang. At makikita nyo rin po na mayroong mga spot ng kulay red sa balat nila, pati din sa mga palikpik nila at sa buntot nila. Nagkakaroon na ng infection, kaya namumula. Napansin nyo na ganun, pwede naman mag-water change, let's say 40 to 50%. Pero kapag ginawa nyo na po yun at nandun pa rin po yung signs o yung mga symptoms ng ammonia poisoning sa isda, syempre observe nyo rin po, kailangan na po natin gamitan ng methylene blue. Pangatlo po sa ating listahan ay yung tinatawag na white spot disease. So napaka-common na po ito na problema ng mga fish keepers. Ito po ay tinatawag ding ick or itch. Ito po ay dinudulot ng isang uri ng parasite na kung tawagin ay Equitherius multifilus. Nai-introduce siya sa isang tank due to contamination. Halimbawa, galing sa isang pet shop na merong ganung klaseng parasite yung isda,
tas na ihahalo nyo sa aquarium ninyo, or meron kayong nilagay sa inyong aquarium, halimbawa plants, bato, driftwood na merong gano'n na nakakapit na, pwede yan kumapit din sa inyong isda. Kaya nga, iniiwasan natin na mag-introduce ng hindi dinisinfect na bagay sa ating aquarium. At iniiwasan din natin na maglagay agad ng isda galing sa ibang pet shop sa ating aquarium. Naidudulot din po yan ng lower temperature. Halimbawa, mas mababa yung temperature ng tubig kesa doon sa temperature requirement para doon sa isdang inaalagaan ninyo, pwedeng ma-introduce yan sa inyong tank. Dumami ang mga parasite na yan, napapatay sa inyong isda. Treatable naman po siya, pero dapat hindi mapabayaan. Ang mga signs, makikita nyo po, para may mga butil na kulay puti na nakadikit sa balat ng isda, maging sa kanyang mga palikpik at buntot. Isa pang sign, kinikis-kis niya yung sarili niya sa mga bato, sa mga halaman, sa salamin ng aquarium, maging sa substrate. Pang-apat po sa ating listahan ay yung velvet or tinatawag ding gold dust disease. Nagiging cause po yan ng parasite din. Kapag sa mga marine or saltwater na aquarium, ang pangalan po ng parasite na yon ay Amylodinium. Kapag naman po sa mga freshwater na aquarium, ang pangalan ng parasite na yon ay Oodinium. Nai-introduce din po yung parasite na yan dahil sa contamination. Pwede rin naman sa poor water quality dahil hindi kayo nakakapag-conduct ng regular water change. Kaya nga, napaka-importante na tayo ay lagi nagkakandak ng 40 to 50% water change once a week. Hindi lang yan ginagawa kung kailan lang natin trip. Ano ba ang mga signs ng velvet or gold dust disease? May mga maliliit na butil sa kanyang katawan, palikpik, buntot, maging sa ulo niya na kulay golden brown. Dahil nga, may defense mechanism ang isda na tatanggalin niya yan sa katawan niya, i-scratch niya yung sarili niya sa mga object sa loob ng inyong aquarium. Kung mga palikpik niya, nakadikit sa kanyang katawan. Actually, isa yan sa mga common sign na ang inyong isda ay may sakit at stress kapag nakadikit yung palikpik niya sa kanyang katawan. Kapag malala na po yung velvet disease niya, pwedeng magtuklapan yung kanyang mga kaliskis, magtanggalan yung kanyang mga balat. Kailangan pong agapan. Panglima po sa ating listahan ay yung swim bladder disease. Ang swim bladder po kasi, isa po yan sa mga organs ng isda na nakakatulong sa kanya para balansehin yung sarili niya sa tubig, para makaangat siya sa tubig at mailubog niya rin yung sarili niya. Kapag po naapektuhan ng swim bladder, mawawalan po ng balance ang inyong isda. Pwede po yan bumaliktad, nasa bottom na lang ng inyong aquarium. Common po yung ganyang sakit sa mga goldfish at sa mga betta. Pero hindi naman po ibig sabihin no, na sila lang yung dadapuan yan. Meron din pong mga isda na dinadapuan ng ganyang sakit. Saan ba nakukuha ng isda yung swim bladder disease? Isa po sa common na pinanggagalingan yan, yung nag-overfeed tayo. Kaya nga dapat iwasan nyo po yan. Pag nag-overfeed po tayo, may imbak po yan sa sikmura ng isda, magkukos ng impaction or babara. May hirapan siyang matunawan. So kapag lumaki po ng lumaki yung sikmura niya dahil sa impaction, hindi na po makalabas ng maayos yung dumi, nagkukos po yan ng pressure dun sa swim bladder ng isda, magre-resulta sa swim bladder disease. At ang pang-anim naman ay yung egg fungus. Nagbabala kayo mag-breed ng isda, bawa mga goldfish na nangingitlog, ginagamit po yung methylene blue para hindi tubuan ng fungus yung kanilang mga eggs. Bawa, fertilize na yung eggs, pero tinubuan siya ng fungus, hindi pa rin siya mag-hatch. Kapag merong isang egg na tinubuan ng fungus, mahawa din yung mga ibang eggs. Kapag tinubuan ng fungus ang egg ng isda, mamumuti siya. May mga puti-puti na tumutubo sa kanya. Ang pito, ginagamit yung methylene blue para i-quarantine muna or i-isolate muna yung isda na bagong bili. Kahit pa makita ninyo na malinis yung aquarium na pinanggalingan niya or maganda naman yung kalagayan niya, wala naman siya mga symptoms or signs na may sakit siya, kailangan pa rin po na ika-quarantine po natin yung isda or i-isolate muna natin. Let's say, within 24 to 48 hours, sigurado natin na walang sakit yung isda na yun bago natin siya i-transfer
doon sa ating aquarium. Pangwalo ay yung fish stress. Nai-stress kasi ang ating isda, ililipat-lipat natin ang aquarium. Makakalimutan nyo makapag-conduct ng water change, hindi kayo nakakapagpakain ng maayos, maraming dahilan kung bakit nai-stress ang isda. Mapapansin nyo naman na stress ang isda kapag nawawalan siya ng ganang kumain, nananamlay. Pwede po natin gamitin ang methylene blue as antidepressant. Pang-siyam, yung tinatawag na gill flukes. Idinudulot yan ng isang type pa rin ng parasite na kung tawagin ay Dactylogyrus. Naidudulot po yan ng contamination at naidudulot din po yan ng hindi magandang kalidad ng tubig. Ano ba ang signs na may gill fluke ang inyong isda? Namamaga yung kanyang mga hasang nakaangat. Kinakaskas niya or ini-scrape niya yung sarili niya sa mga objects sa inyong aquarium. Pang-sampu na gamit ng methylene blue, disinfectant. Di-disinfect nyo yung mga tools na ginagamit nyo sa maintain ng inyong mga aquarium, kagaya ng tweezers, yung ginagamit nyo sa aquascape, yung foams na ginagamit nyo sa pangkaskas ng salamin para matanggal yung mga algae at yung watermark, yung mga fishnet ninyo, dapat dinidisinfect yung mga yan before and after gamitin. Tayo sa paano ba siya gagamitin? Maraming brands na available sa market, may iba-iba po silang instructions. Ito pong i-discuss ko po sa inyo, standard po ito. At may nakita po akong isang brand na sumusunod sa standard na dosage. Standard na dosage po kasi ng methylene blue is 1 teaspoon kada 10 gallons ng tubig. Gagamitin po siya sa hospital, isolation, or quarantine tank. Yung aquarium na nakadedicate lang para sa mga may sakit na isda, dun lang natin sila gagamutin. Hindi po sa main na aquarium. Kung nasaan nandun ang inyong mga halaman, nandun ang inyong mga porous rings sa filter. Dahil ang methylene blue, mapapatay po niyan ang inyong mga halaman. At mapapatay din po niyan maging ang mga beneficial bacteria na nasa porous rings, na nasa inyong filter. Kaya nga po, dapat ginagawa ang panggagamot using methylene blue sa separate na aquarium. Ito po yung method 1. Kasi meron pa pong method 2 eh. I-discuss ko po yan later. Mag-prepare na kayo ng 10 gallons na aquarium. Lagyan nyo na yan ng tubig na mineral water or tubig na galing sa inyong gripo as long na aalisin nyo muna yung chlorine. Patakan nyo na nung anti-chlorine solution. Hintay po muna kayo ng mga 1 hour bago nyo i-dose ng methylene blue. Yung mineral water po, meron din po pala yan chlorine nakasama. Madalas po, mga drinking water, may chlorine din po yan. So, kailangan i-condition din po natin. Mimix nyo na po siya. Iwasan po natin gumamit ng kamay dahil yan po, may mga bakterya po dyan na pwede rin natin may introduce sa tubig. Pagdating po sa kalusugan ng ating mga alagang hayop, kailangan ok-ok tayo. Kasi buhay po yung nakataya dito. Gumamit po tayo ng stirrer na dinisinfect natin. Halo nyo na po. Tsaka nyo i-introduce sa isda. Huwag nyo rin siyang gagamitan ng kamay kapag ililipat nyo. Bakit? Ang isda po kasi, meron niyang slime or natural protective film sa kanyang balat. Kapag nawala po yan, magiging vulnerable sila sa infection. So, gamit po kayo ng fishnet na dinisinfect nyo muna using methylene blue. Lalagyan nyo po siya ng sponge filter para nahanginan pa rin yung tubig para magkaroon po siya ng dissolved oxygen na kailangan ng isda. Mag-a-act na rin po siya as mechanical filtration para filter na rin po yung mga debris. Pag nagpapakain po kayo ng isda dun sa hospital tank, tamang pagkain yung ibibigay nyo para dun sa isda para mas gumaling siya. Kapag may natitirang pagkain, tatanggalin ninyo para maiwasang makompromise yung quality ng tubig. After 4 days, magkakandak kayo ng 25% water change. So, yung 1/4 nun, tatanggalin nyo, and then papalitan nyo ulit ng dechlorinated na tubig. Isabay na rin po natin yung ating sponge filter, lalo na pag nakita nyo na sobrang dumi na niya. Marami nang nakabara na mga debris. Ugasan nyo lang po yan sa running water. Ganahin nyo ulit yung air pump. Kailangan po yan 24/7 yan nakabukas. Siyempre, papatayin nyo po kapag lilinisin nyo yung sponge filter. Tsaka kayo magdodose ulit ng 1 teaspoon doon sa 10 gallons na aquarium. After 4 days, magpapalit kayo ulit ng 25% na tubig, lilinisin ulit si sponge filter, magdodose ulit ng methylene blue hanggang sa gumaling yung isda. Kapag nakita na ninyo na kumakain na siya ng maayos,
nakakalangoy na ulit siya ng maayos, tigla na ulit siya, hindi na siya nagpapakita ng mga signs na sinabi ko kanina, then that's the time na ililipat nyo siya sa main na aquarium. Again, kapag ililipat siya sa main na aquarium, huwag gagamitin ng kamay, gumamit ng fishnet na dinisinfect. Yung hospital tank, ilagay nyo lang sa room temp. Huwag nyo po ilalagay sa air condition na room. Meron po tayong tinatawag na dipping method. Yun po yung method 2. 5 teaspoons ng methylene blue sa 3 gallons ng tubig. Nahalo na po natin. Kunin natin si isda using fishnet, i-dip natin siya for 10 seconds. Kapag nag 10 seconds na, angat agad si isda, lipat agad sa main na aquarium. Kapag ginawa nyo po yung method number 2, hindi pa rin siya gumaling, nandun pa rin po yung mga symptoms and signs na may sakit siya, then that's the time na gagawin nyo yung method number 1, yung mahabang proseso. Okay, i-announce na natin yung nanalo ng upgraded hang-on-back filter. Meron ako ditong AquaSpeed 3-in-1 Aquarium Power Head. Pwede na siyang water pump and air pump at the same time. So, pwede nyo siyang gamitin sa overhead filter. Halimbawa, meron kayo overhead filter o nasira na yung inyong motor, kailangan nyo ng pampalit. So, pwede ito. Papapremyo na natin to para sa video na ito. So, mag-comment lang sa video na ito ng mga natutunan ninyo. Meron pa ba kayong mga questions? At huwag niyong kalilimutan na lagyan ng hashtag #PetTulungan. Tingnan nyo na lang sa screen yung spelling kasi kapag wrong spelling yan, hindi yan makakount as entry or raffle entry. Isang account, isang tao, isang raffle entry. Yung winner natin para sa raffle contest natin ngayon, i-announce natin yan next week. Ito ulit si Aris Moreno, ang inyong katropa pet na hindi magsasawa magbigay sa inyo ng mga pet keeping tips. Kita-kits sa next na video mga katropa pets. God bless you.